kumakalat ngayon na love scam? Dati na ba ito o may bagong modus ang mga scammer natin? Sige, pakinggan nyo mga kasambahay. Panoorin nyo. Sige, go ahead, Colonel Jay. Thank you. Tama po yun. Ang dating modus po ng love scam ay ito yung talagang nagtagpo sila sa internet sa pamamagitan ng social media, dating sites, or any platform na kung saan ang isang babae na Pilipina ay naghahanap ng karelasyon niya sa online. So ang ginagawa po niya dyan, ang ginagawa ng suspect ay kumbaga kailangan paibigin niya yung babae para ito ay lokohin sa pamamagitan ng paghingi ng pera. So, ito po yung traditional. So, ang ano lang po nito, hindi po ito nangyayari sa araw or every month of February. So, wala pong pinipiling oras at buwan po ito. Ang ano lang po nito, oras na yung babae naghanap ng karelasyon sa online, ay dun po nagsisimula na kung saan ang makikita niyang tao o yung criminal ay manluloko po. So through yung may pangako na kung minsan may papakasalan o they will settle here in the Philippines. At ang mauna kasi, ang mga hinahanap kasi ng mga Pilipina ay yung mga retired serviceman o mga pensyonado. Yun po ang hinahanap ng ating mga kababayan. At ang most biktima po dito ay yung biyuda, yung mga may edad na kumbaga ang tawag natin dyan yung mga matatandang dalaga na, at saka yung mga retired na FWs, at saka yung mga government employees. So, ibig sabihin, ito yung mga nahuli ng panahon pero naghahanap ng karelasyon sa online. Yan po yung modus nung before the pandemic. So, after the pandemic naman po, dahil marami na nga pong paalaala ang law enforcement, ang ginawa naman po nila ngayon ay true investment scam naman. So, ganun din ang modus niyan kasi alam na nila na manghihingi lang ng pera yung lalaki. Ito naman, ang gagawin niya doon ay aayain yung partner niya. So, dito sa pangalawang modus na to, it's either babae o lalaki. Aayain niya yung partner niya at saka kung minsan, foreigner yung nambibiktima, or ang nambibiktima naman ay mga Pilipino. So, dalawa na ito. Hindi katulad ng modus na isa ay Filipina ang binibiktima nila. Itong investment scam ay both gender na. So, sa investment scam naman, ang gagawin nung manluloko, sasabihin niyang meron siyang investment na website, nakikita ng ganito kalaki, aayain niya ngayon yung nakarelasyon niya sa online na mag-invest din. So, siyempre, ang gagawin po niya doon, kunwari, kikita, hanggang sa magdadagdag na naman ng investment, pag sobrang laki na, kung million pesos na yan, or $1,000, bigla na lang po mawawala yung website kung saan niya nilagay ang pera niya. Ano pa po yung ibang mga strategy nitong mga manloloko, Colonel Guillermo? Meron po kaming ding inimbestigahan na kung saan ganun din po, nanghingi din po ng pera, yung mga ganun ding strategy. So, ibang klase ito. Kaso nga lang, kinuha naman yung identity niya, ginamit yung identity niya sa pamamagitan ng ibig sabihin, meron siguro inutos yung nakarelasyon niya sa online na application na kung saan na-monitor niya yung ginagawa niya sa cellphone niya. So, ibig sabihin, nanakaw niya yung identity ng babae na ginagamit niya pang-scam. So, parang investment scam din ito. So, parang naging combination na nung dalawa. Yung una, yung katulad ng isang modus na nanghingi ng pera, marami kasing style like nasa gitna ng dagat, nagpadala ng pera, may package, tapos sinuli ng custom. Ngayon, dahil malaki yung halaga ng pera, kakausapin niya yung babae na bayaran yung taxes, yung mga ganon. Isa rin po yung sinabi niyo na nawala ang cellphone, kung minsan nahuli po ng custom, ganon po. Ito pong isang sinasabi ko na nung nag-investiga kami, yung babae naman na Filipina, nakapagbigay na ng pera. Kaso nga lang, na-realize na naloko siya na
wala na siyang maibigay na pera. So doon, because ang isa pang ginawa niya doon sa biktima, ay hindi napansin nung babae na Pilipina, na-infect yung cellphone niya na kung saan kahit anong ginagawa niya, hindi alam ng biktima na namo-monitor nung suspect yung kung ano man ang ginagawa doon sa cellphone niya. So, ibig sabihin po nun, pwedeng niyang remotely ma-access lahat ng application, ma-monitor kung anong ginagawa niya, or it's either yung camera o ang microphone or any activities ng kanyang cellphone ay alam po nung suspect. Naku, Miss Jackie, napakahirap pala niya. Nakakatakot, ano? Pagkatitingnan mo, imagine wala kang kamalay-malay. Grabe. Nakuha lahat. Imagine, lahat ng kinikilos mo, lahat ng ginagawa mo. Pwede pa yun, Colonel? Pwede ba yun? Yung movement mo, yung location mo, kung anong ginagawa mo, monitored? Yes. Pwede po yun dahil meron po tayong tinatawag na Trojan na kung saan inuutusan ka niya, akala mo, para bang magda-download ka lang ng application. Kunwari, hindi naman niya sasabihin niya, download mo to dahil ganito. Hindi. Sabihin, kinaibigan ka lang niya, gano'n-gano'n. Hanggang sa maging magkaibigan kayo, siguro sabihin niya, meron akong games, merong application dito na maganda. I-download mo ito. Usap. Pero hindi alam nung kausap niya na ano pala yun, application yun na pwedeng i-monitor ang ginagawa nung biktima.